So yun mga katropa, good morning. So nandito nga ako ngayon sa aking BT50 para sa bearing inspection mga katropa, saka bearing installation na rin mga katropa ng ating BT50. So yung bearing natin, main bearing is original Mazda. Original Mazda rin yung ating connecting rod. So ngayon, sa pagkakabit naman ng main bearing, hindi naman tayo maliligaw mga katropa. Kung papansin nyo, yung may mga butas, syempre dun sa side ng block yan. Yan, may mga butas na ganyan. Kasi yan yung lubrication niya mga katropa. Dito sa cap is yung mga solid, mga walang butas. So dito naman sa main bearing cap, pagdating sa Ford or Mazda, syempre sa main bearing merong isang bearing na naiiba, syempre yung kanyang panglimang bearing manipis lang. Ayan, mapapansin nyo manipis. So yan lang naman yung pagkakaiba niyan pagdating sa main bearing. Pagdating naman sa connecting rod bearing, yun dun tayo sa mga bearing kasi kahit anong unit yan, hindi tayo basta-basta nagsasalpak dyan. Merong bearing na same lang, merong bearing na hindi same. So kagaya nito sa connecting rod bearing, hindi siya same mga katropa. Ayan, papakita ko sa inyo yung pagkakaiba. So itong dalawang bearing, kung titignan natin parehas sila mga katropa, pero hindi magkaparehas ng lapad yan. So ito yung may kulay, sukatin natin. Ayan, yung lapad lang. So nasa 24.37 more or less. Yung isa naman na walang kulay, nasa 23 lang. Ayan more or less din yan. Siyempre hindi ko masukat na maayos kasi nasa 23 lang yan mga katropa. Yan. So saan ba natin napupwesto yung mas malapad? 24, 23 mm. So mapapansin nyo dito sa ating connecting rod. Yan. Kung mapapansin nyo yung bakas, sa bakas pa lang meron ng kayong idea kung saan nyo, kung inspectionin nyo talaga. Pero kung salpak lang ng salpak, pwede kayo magkabaliktad mga katropa. So kagaya nito sa cap, wala kayong makikita ang bakas, kumbaga solid yung pinaka nila inuupuan ng bearing dito. Yan. So ibig sabihin yung malapad nandito sa ating cap, tapos itong medyo maliit nandito sa ating connecting rod. Ganyan yung magiging position yan mga katropa. Kaya kung hindi nyo inspectionin, kabit lang kayo ng kabit, pwede magkabaliktad. So hindi ko lang alam kung ano yung magiging cause yan pag nagkabaliktad tayo ng bearing. So siyempre merong kanya-kanyang position yung bearing. Siyempre doon tayo sa original position para walang sabit o kung ano man yung mangyari. Kasi pwede naman magkabaliktad, kaya lang hindi lang natin alam kung ano yung magiging katagalan mga katropa. So yung kapal niya, yung ganyan. So siyempre same lang yan. Pati itong isa na to, same lang yan mga katropa. Yung lapad lang, doon lang nagkaiba. So ngayon, itong front, sa front, nandito yung front. So ibig sabihin yung may kulay dito sa front, nakaganyan sa front. Ayan. Wala siyang kabakas-bakas na maliit yung nakalagay. Dito meron siyang bakas na maliit yung nakalagay. Ayan. Itong dalawang na to. Kaya nasa ilalim yung maliit niyan. Ayan. So ganyan yung position niyan. Ito dito to. Ayan, sa front. Dito naman wala namang kulay yan, kahit saan naman yan. Pero siyempre susundan mo ito yung front. Nasaan yung tatak nung ito yung tatak ng bearing. Nakaganyan siya. Nandito yung tatak ng bearing. Ayan nandyan. So ito yung front natin. So mangyayari dyan, front natin yan, nakaganyan. Ito yung pinaka front natin, nandito, nakaganyan. So yung isang name ng bearing, dito natin ilalagay yan, dito, yan. Para magkatapat yung pangalan sa pangalan, yung tatak niya mga katropa, pagkain na natin din. So yun lang mga katropa, kaya maging mabusisi tayo sa mga bearing na kinakabit natin. Kahit anong unit pa yan, huwag tayo basta-basta, kahit OEM pa yan, original pa yan. Kailangan maging mabusisi tayo para maibalik natin sa tamang pwesto yung mga bearing. So yun nga mga katropa, nag-inspection lang naman ako, wala pa naman yung piston ring. Inspection lang naman ako habang walang ginagawa mga katropa.